Kung meron man akong hinahanap or isang bagay na hinahanap sa isang daily trainer is yung sapatos na hindi mamamatay yung kuko ko. Well, I guess ito yon. Or isa to sa mga sapatos na yon. Ito ay size 11. Tumitimbang ito ng around 355 grams. Yung stock height niya, hindi ako sure kasi hindi na specify ng 361. Pero based sa aking pagsuot nito, feeling ko halos magkapareha lang sila ng stock height ng Anta PG7. So by the way, yung pangalan nga pala ng sapatos na to is 36102 para sa mga malalapad na paa. Anyways, pagdating sa build quality so far, pasado naman siya sa akin. Although merong maliit na tahi dito, may isang tahi na sumobra, pero hindi na ako magko-complain given na ang presyo nito talagang abot kaya ng bulsa. Now, meron nitong integrated jacquard upper na so far, kapansin-pansin yung kanyang pagiging stretchy. At kung mapapansin nyo dito sa video, makikita nyo na may mga butas-butas itong toe box niya dito sa gilid at sa kabilang gilid. Tamang-tama lang para hindi uminit yung paa ko. Although may mga ilang sapatos or ilang sapatos pa ako ditong mas maganda yung breathability dito. Pero so far, ito good enough naman. Now, yung kanyang toe cap, tamang-tama lang yung structure. Yung kanyang lacing holes, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero wala itong extra eyelet para sa ating runner's loop. So, good enough naman yung kanyang fitting or yung kanyang lockdown dito sa midfoot. Tapos pagdating dito sa gilid, meron siyang mga overlays dyan para sa structure ng ating sapatos. And then dito sa kanyang heel collar, makapal yung kanyang padding. Ganon din ang kanyang tang. Makapal din. Tapos, hindi siya gusseted. Yung kanyang likod naman, heel counter matigas. Tapos, ito naman yung kanyang insole, makapal, saka malambot. Now, ang tawag naman ng 361 dito sa midsole ng sapatos na to is QZ foam. I'm not sure kung anong material na gamit nila dito, pero so far, malambot naman siya, komportable, protective, and kung mapapansin nyo, flexible din siya. And yung geometry niya, hindi ganun ka-aggressive. Although makikita natin na may rocker siya dito sa likod, ganun din dito sa harapan. Pagdating sa energy return niya, hindi ganun ka-exciting, pero so far, meron naman kahit papano. Now, ang kanyang outsole ito. And so far, makapal siya. And based sa aking takbo na siguro around 13-14 kilometers na, I mean, mix of walking sa jogging, wala pa naman akong nakikitang gas-gas or hindi ka masyadong obvious yung kanyang pudpod. So, para sa akin, I think magtatagal itong ganitong klaseng outsole. Now, overall, ito yung mga bagay-bagay na nagustuhan ko sa sapatos na to. At hindi ko masyadong nagustuhan. Well, unahin natin yung nagustuhan ko. Unang-una is, komportable siya. Yun nga, ito yung klase ng sapatos na confident ako na hindi ako mamamatayan ng kuko. So, good siya sa aking semi-wide fit. Ito din yung klase ng sapatos na kahit heel striker ka, midfoot striker ka, or forefoot striker ka, hindi siya maselan. So, plus points din yon para sa akin. Saka yung stability naman niya, good enough naman kahit nasabihin na natin na malambot itong midsole niya. So in other words, confident ako sa stability ng sapatos na to na pwede ko siyang isuot kahit nasabihin na natin hindi pa ako fully recovered sa pangalawang sprain ankle ko. Isa din sa talagang napansin ko sa sapatos na to at nagustuhan ko is yung pagiging makapit ng kanyang outsole. Talagang mapapansin mo. Although, hindi ko siya na-try sa basang daan kasi so far sa iilang weeks ngayon dito sa amin walang ulan. So wala talagang basang daan dito sa amin. Pero so far yun nga, makapit na makapit siya sa tuyong daan. At syempre bilang isang budget-oriented na runner, ang presyo nito, isa sa nagustuhan ko kasi abot kaya siya. Now, kung meron man akong mga bagay-bagay na hindi masyadong nagustuhan dito is yung bigat niya. 350 grams siya sa size 11. Mabigat siya compared sa ibang sapatos ko. Hindi siya ganun ka-friendly pagdating sa pag-pick up mo ng pace. So talagang pang-easy run lang siya. Saka dapat ko lang din i-mention na na-specify ng 361 sa sapatos na to, yung range niya is around 10 kilometers lang pababa. Para sa akin, goods na siya pang daily trainer. Komportable yung kanyang upper, friendly siya sa semi-wide fit ko or wide fit nyo. Pagdating sa kanyang midsole, andun yung lambot, andun yung comfort, andun yung flexibility, hindi maselan sa ating mga foot strikes. At yun nga, makapit din naman siya at sa tingin ko, durable naman. So kung naghahanap man kayo ng daily trainer dyan para sa running era nyo na hindi masyadong or abot kaya ng bulsa, you might want to consider itong 36102.